sa Target On Air. Target On Air. Nako, balik ko tayo mga kaibigan dito po sa tinatalakay natin. At napakarami pala natin nakasubaybay dyan sa Cabanatuan City. At dyan sa bayan po ng San Leonardo, Nueva Ecija. At laging nakatutok at nakaabang dito sa programa natin. At kanina may nakausap tayo mula dyan sa Cabanatuan City. Para bang nagpapaligsahan ay yung maglalaban sa pagka-mayor. Dahil ang tatakbong mayor po dyan, si Mayor-elect, itong si Mayor Maika Vergara. At ang makakalaban po niya yung Vice Governor na tumatakbong mayor ngayon, na si Vice Governor Doc Umali. Si Vice Governor Doc Emanuela Antonio Umali. At ang makakalaban po niya yung elected mayor na si Mayor Maika Vergara. At nagpapaligsahan sila at tungkol po dun sa pamamahagi ng bigas. At yung 25 kilo na bigas na ipapamahagi daw po ng Team Umali, kapag ka tinapatan ng Team Vergara, ang plano ng gawin po ng Team Umali, gagawin pong 50 kilo plus rice cooker. Kaya nagkakatuwaan ngayon yung taga Cabanatuan City. Abay, teka, parang nagpapaligsahan. Ito ba yung political agenda nila? Kumbagay, linlangin ng taong bayan para bang bidding. Nagbigay ang Team Umali ng 25 kilo ng bigas. Pag ginawang 50 kilo ng Team Vergara, tatapatan naman ng 50 kilo plus rice cooker. Abay, magandang pakinggan po yan mga kaibigan. Kumbagay, para naman po magbenepisyo yung kanilang mga kababayan dyan sa Cabanatuan City, dyan po sa Nueva Ecija. At may mga nagtatanong, Karex, saan ba hinugot yung katatapos lang po na survey? Naglabas po kasi ng survey mga kaibigan dyan po sa Cabanatuan City. At itong survey na to, January 20 hanggang February 7 meron pong 2,500 na respondent. Sa madalit salita, 46.33%, ito po yung nakuha ang pinakamataas na bilang dun sa survey, si Doc Umali. Si Vice Governor Doc Umali, siya po yung tumatakbong mayor dyan po sa Cabanatuan City. At ang makakalaban niya, etong si Mayor Maika Vergara, nakakuha lang ng 38.27%. Kayo, tatanungin namin dyan sa Cabanatuan City, dyan sa Nueva Ecija. At isa dun sa mga political agenda ni Mayor o ni Vice Governor Mayor Doc Umali, isa po dun sa kanya mga advokasya, kumbaga ibaba yung presyo ng kuryente dyan sa Cabanatuan City. At makakalabas na raw, di ba? Kumbaga matagal bang nakakulong ang taga Cabanatuan City? Kaya nga nung mag-guest doon si Kuya Willie Rebillame, at tungkol po doon sa binibitawang salita ni Vice Governor Doc Umali, at tungkol po doon sa matagal nang nakakulong ang taga Cabanatuan City, sabi doon palalayain na po natin. Sa madalit salita, kumbaga nagmamasid lang ang taong bayan dyan po sa Cabanatuan City. At sabi nga nila baka hindi alam, Karex, ni Vice Governor Doc Anthony Umali, doon po sa 149 city mayor sa buong bansa, para lang po sa kaalaman ni Vice Governor Doc Umali, ang aming mayor na si Mayor Maika Vergara pang-anim. Pang-anim dun sa 149 city mayor, kumbaga nakakuha ng 83.99%. Ito po yung top performing city mayor sa buong Pilipinas. Ito po yung boses ng bayan. At sila po yung magiging magkatunggali dyan sa Cabanatuan City. At may mga nakausap tayo. Sabi niya, Karex, para lang may idea ka, magkakampi talaga yan, sina Umali at saka Vergara dati. Nagtulungan sila para manalo itong si Governor Ogie Umali
sa pagka-governor laban nung araw kay Hoson. Nung kinalaban nila ni Doc at saka si Jay, doon po nasira yung matagal na nilang pagsasama. Kumbaga magtutulungan sana sila sa buong Nueva Ecija, ha? Ibig sabihin, matagal nang magkakampi itong sina Umali at saka sina Vergara, mga kaibigan. Kumbaga nagtulungan daw sila para manalo itong si Governor Oye Umali sa pagka-governor laban po kay Hoson, ha? Di ba nung last 2024, may mga kumalat pang usapin dyan, ha, na umatras na sa pagka-mayor. Itong si Mayor Myca Vergara. At ang ipinakakalat ng kabilang kampo, mga kaibigan, teka, yan nuisan candidate yan taga bayan po yan ng Santa Rosa. Nueva Ecija. Hindi po yan taga Cabanatuan, taga Santa Rosa po yan. Kung ganun po ipupukol kay Mayor Myca Vergara, teka, elected siya. Ibig sabihin, nung unang tumakbo siya, taga Cabanatuan City siya. O baka naman yun lang ang ipinupukol, Karex, kay Mayor Myca Vergara, para linlangin ang taga Cabanatuan City. Kaya nga yung kumalat yung fake news na yon, mismong ang COMELEC ang nagpatotoo na walang katotohanan. Yung sinasabi nilang pag-atras ni Mayor Myca Vergara, ha? Kayo ang kakausapin namin dyan sa Cabanatuan City, ha? May mga nagsasabi, sa haba man ng sinulid, Garex, meron din pong katapusan. Malaking angkan din po ang Vergara. Mas malaking angkan ang Umali. Hayaan po natin. Ang taga Cabanatuan City ang humatol, ha? Ang aming text line, 0927-861-1921. Kayo, sino pipiliin nyo? Na isa po dun sa advokasya ni Vice Governor Doc Umali na tumatakbong mayor sa Cabanatuan City, ibaba ang presyo ng kuryente. At ito naman si Mayor Vergara, kumbagay marami na po kaming nagawa dito sa Cabanatuan City, ha? Kasi itong survey na to, hindi biro. Kasi kung si Vice Governor Doc Umali nakakuha po ng 46.33%, at ito naman si Vergara 38.27%, 2,500 na respondent. Kaya nga yung taga Cabanatuan City nagtatanong sila, parang hindi ako kasama dun sa 2,500 na respondent na kinausap, ha? Tsaka yung taga Barangay Kaalibangbangan, sabi niya, kami po'y mananatiling ang suporta namin sa pamilya Vergara, ha? Wala nang dapat gawin ang family Umali dito, Kareg, sa Cabanatuan City dahil maunlad na. Ano yon? Ang family Vergara ang nagpaunlad, tapos ang Umali sila ang aani, di ba? Yan po nagiging usap-usapan dyan, Kaya ibabalik namin kayo dun po sa usapin na nagkakaroon po ng paligsahan na parang circus dun po sa mga political sortie po nila na kayang magbigay ng 25 kilo ng bigas ng Team Umali, at kung gagawing 50 kilo ng Team Vergara, sasapatan po nila plus rice cooker. Ang gandang pakinggan, di ba? Yan yung pagkakataon nyo dyan sa Cabanatuan City. Kumbaga, pwede po kayo maging left and right. Tanggapin kung ano yung ibinibigay at iboto po ninyo yung sa tingin nyo na meron na pong nagawa at meron pang gagawin dyan sa Cabanatuan City, ha? Kaya iiwanan po nating mensahe dyan sa Cabanatuan City, ha? Sino sa tingin nyo ang karapat-dapat na maging mayor dyan sa Cabanatuan, ha? Eto, bawas muna tayo ng mga text sa ating text line, 0927-861-1921. Hindi na dapat pag-usapan niyang, Karex. Kami po'y nananatiling family Vergara noon at ngayon, lalo na po kay Congressman Jay Vergara, ha? Mukhang panahon na, Karex, para matapos ang napakahabang panahon na pananungkulan ng mga Vergara. Takot lang sila doon sa mga gagawin ng aming mayor na si Doc Umali, ha? Ay, hayaan po natin sila dyan sa Cabanatuan City, ha? Nako, balik tayo at yung Senate hearing, ha, mukhang binuksan na, ha, ni Senador Amy Marcos, ha?
Pero sabi ni Senator Bongo, mukhang late na ha. Mukhang naghahabol si Amy Marcos ha. At tungkol dun sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Digong ha. Parang hilaw, di ba? Dapat nung mismong araw at oras na yon, ipinakita niya yung suporta. At kung paano sila nanliligaw nung last presidential election, inaamo nila ang family Duterte. Dapat ganun ang ginawa ni Senadora Amy Marcos. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air.